gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Duterte! Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino, lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito, ay isang mas malalim na pambabastos at pang-iinsulto sa ating mga Pilipino. Iinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama.
Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit pag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program, isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Iboboto ko rin si Camille Villar dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon ulit ng another reaction video dito po sa naging speech po ni Vice President Sara Duterte dito po sa meeting de avance na ginawa po dyan sa Liwasang Bonifacio. No? So inabutan po ng ulan itong meeting de avance po ng Duterte ng PDP laban dyan po sa Liwasang Bonifacio, pero nanatili po yung mga supporters po ng Duterte kahit na umuulan, no, nandyan pa rin sila. Kahit na nga nasabi ni VP Sara na gutom at mga umabsent pa yung iba sa trabaho para lang ilaan yung oras nila para pakinggan yung mga plataforma po ng mga kandidato po na tumatakbo po sa ilalim po ng PDP laban. Hindi naman lingid sa ating kaalaman mga kababayan na kaliwat kanan nga po yung mga paninira na ibinabato po dito sa pamilya Duterte, especially nga po dito kay VP Sara Duterte. Kaya sinabi niya dito sa kanyang speech na hindi po siya ang problema ng Pilipinas at hindi ang pamilya Duterte ang problema ng Pilipinas. Kaya ito yung ilan sa mga dahilan kung bakit hindi natututukan yung problema talaga na kinakaharap ng ating bansa, which is yung kahirapan, kriminalidad, at mga trabaho, kakulangan sa trabaho. So, na-mention niya dito yung sinasabi niya demolition job na ginagawa po ng administrasyon na tila gustong wasakin, tibagin ang oposisyon ng administrasyong Marcos, which is ito nga pong Duterte. So, kung maalala niyo mga kababayan, ang Marcos Duterte ay minsan pong naging magkasangga, magkatandem. Ito nga po yung unity team nung 2022 election na tayo po mismo ay sumama
at naghatid sa kanila sa katagumpayan. Isa po tayo sa mga vloggers na nagko-cover po sa kanila at pinapakita po yung kanilang mga magagandang ginawa at mga plataforma nila no mga time na yon. So tayo po yung isa sa mga tao na naniwala no sa leader natin ngayon na kung saan ay papababain ang presyo ng bigas, which is ito ngayong 20 pesos, isa sa mga kanyang pangako. At itong internet no na sinasabi niya sa atin na palalakasin niya yung internet, yung digital nga kumbaga, magiging maganda. Pero hanggang sa ngayon mga kababayan ay namomroblema pa rin tayo sa internet no, hindi pa rin reliable ang ating internet connection. So ilan lang yan sa mga pangako ng administrasyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad. At sabi nga nito ni VP Sara ay nagsinungaling no sa atin. At nasabi din ni VP Sara na siya po ay walang sariling desisyon, pag-iisip kung paano magdesisyon pamunuan itong bansang ito. Nasabi din po ni VP Sara yung usap-usapan bulong-bulungan nga po na malawakang dayaan ngayong darating na eleksyon sa Mayo 12. Naririnig niya na daw po at usap-usapan no, na binabalaan niya yung ating mga kababayan na huwag ipagpalit ang kanilang mga sagradong boto sa kakapiranggot na halaga. No, alam naman natin na ang vote buying ay hindi maganda dahil naaapektuhan nito yung integridad no ng ating mga mamumuno at syempre isang malaking suliranin din ito sa demokrasya ng ating bansa kung saan tayo po ay nakatuon na lamang po sa ibibigay at umaasa na lamang po tayo sa ibibigay ng politiko. So magre-react lang tayo doon sa sinabi ni VP Sara na sinabi niya na sa darating daw po na May 12, 2025 ay bumoto ng may dangal at tapang. So tama, bumoto tayo ng may dangal at tapang dahil dapat hindi nabibili yung ating boto no, dahil nga dito sa naglipana nga po kaliwat kanan ng mga ayuda galing dito sa gobyerno. Wag nating ipagpalit no dahil maaaring ang ito yung form nila ng vote buying para bilhin ang boto ng mga mamamayang Pilipino. Kaya mag-ingat po tayo. Sinabi po ng ating mga kandidato, hindi lamang po ang PDP laban ang Duterte. Sinasabi din nila na tanggapin kung kayo ay bibigyan ng pera, itanggapin dahil pera din natin yan no. Pero wag mong ipagpapalit yung iyong boto. So iboto mo pa rin kung ano yung napupusuan at hindi bumoto ka dahil binigyan ka ng pera. Dahil yung pera na ibinigay sa inyo mga kababayan ay pera din natin yan at for sure ay babawiin din yan sa atin kapag sila ay naluklok na bilang senador o kung congressman man yan o mayor. So mag-ingat pa rin tayo at tama, dignidad at tapang. So dahil ang kapalit ng boto natin mga kababayan ay ang kinabukasan ng ating mga anak, mga pamangkin, mga apo. So sila po yung makikinabang niyan, hindi po tayo. So kung nagkamali na tayo noon, maaari nating itama ngayon. So comment down below mga kababayan kung nagustuhan nyo tong reaction video natin at kung ano pa yung mga gusto nyong mensahe na ipaabot kay VP Sara Duterte. Baka sakaling makapanood siya dito sa ating reaction video. Maraming salamat po at God bless po.